Marcos Jr. It's Martin Romualdez na siya ngayon ang boss ni Bam Aquino at ng mga kabalahibo niya. Bam Aquino is no longer representing that old Liberal Party principles na pinanindigan ng tiyuhin niya na si Ninoy Aquino, He is representing only a portion of the greedy politician trying to survive and now sell out ang kanilang kaluluwa dito kay Marcos at kay Romualdez, di bali nang sila'y maging kain-suka para lamang magkaroon ng postura muli na makabuelo sa political ambition nila. You were correct to point it out, Ma'am Lorraine. Actually, ito po'y ginigisa ng sarili niyang mga kaalyado dahil sa pagiging walang prinsipyo din, hindi siya akbayan eh. Pero ang manok ng akbayan na maging pangulo, si Risa Ambisyosa Hontiveros. Si Bam Aquino kakompetensya sa loob ng alliance. That is why kinikiskis ito ng akbayan. And for a time being, naglaro ito ng election 2025, hindi niya binibira ang mga Duterte. Kunwari siya'y mabait sa mga Duterte, pero ang pagkatarantado at pagka-oportunista niya lumabas nang siya'y nakaupo na, Ma'am Lorraine. Thank you, ma'am, for joining today sa ating programa sa Bigwas ng Agila. Thank you sa ating mga kababayan na nandyan kayo at nakikinig, nanonood at sumusuporta sa napakahalagang mga talakayan na amin pong pinagsasamahan dito ni Ma'am Lorraine. Ma'am, unahin natin itong gimmick ng propaganda ng mga, sabi mo nga, kain-suka at mga asong senador. No? Asong senador talaga. Asong senador ni Marcos. Pa-flash natin, Eric. Pwede bang paki-flash kay kain-suka, Bam Aquino? Kasi kailangan natin tong pag-usapan, no? Para mabunyag natin, ma'am, ang kanilang mga panloloko at mga katarantaduhan sa taong bayan. We're talking about that kind of level of politician na kung bakit naging successful noon ang panawagan ni Pangulong Duterte na sila ay diretso inidoro. They tried to do that. Natalo na ito one time ng panahon po na tumakbo ito at naging bahagi ito ng Otso Inodoro. Mga kababayan, ibig sabihin po, during that time, sa panahon ni Rodrigo Duterte, ang pagkukunwari nila, ang pagbabalat kayo, ang pagiging ipokrito nila, hindi numandar sapagkat yung pagpupustura nilang advocates of justice, human rights, anti-corruption, nabuking na po yan, nabisto, nabuminta na yan. Pero na-revive sila dito sa ilalim ni Marcos Jr. at nagkaroon sila ng pagkakataon, yung binabanggit nga ni Ma'am Lorraine, na sa pamamagitan ng pagtatakip at pagtatabon-tabon sa pangungurakot at pangungulimbat ni Marcos Jr., they are able to regain momentum again in their political career. Yang si De Lima, si Hontiveros, si Pangilinan, at pati itong si Chel Jokno. Kaya nakakapaggalit, nakakapagpaalsa ng init ng ulo at dugo itong mga pahayag ni Bam Aquino sapagkat hindi niya lang niloloko ang taong bayan. Gusto pa niyang ipalugmok na gawing tanga at bobo ang mga Pilipino as if hindi alam ng taong bayan kung saan napupunta at sino nangungurakot dito sa kaban ng bayan kung bakit nalulugmok tayo sa perwisyo at pinsala ng baha. It's Marcos Jr. It's Martin Romualdez na siya ngayon ang boss ni Bam Aquino at ng mga kabalahibo niya. Bam Aquino is no longer representing that old Liberal Party principles na pinanindigan ng tiyuhin niya na si Ninoy Aquino, He is representing only a portion of the greedy politician trying to survive and now sell out ang kanilang kaluluwa dito kay Marcos at kay Romualdez, di bali nang sila'y maging kain-suka para lamang magkaroon ng postura muli na makabuelo sa political ambition nila. You were correct to point it out, Ma'am Lorraine. Actually, ito po'y ginigisa ng sarili niyang mga kaalyado dahil sa pagiging walang prinsipyo din, hindi siya akbayan eh. Pero ang manok ng akbayan na maging pangulo, si Risa Ambisyosa Hontiveros. Si Bam Aquino kakompetensya sa loob ng alliance. That is why kinikiskis ito ng akbayan. And for a time being, naglaro ito ng election 2025, hindi niya binibira ang mga Duterte. Kunwari siya'y mabait sa mga Duterte, pero ang pagkatarantado at pagka-oportunista niya lumabas nang siya'y nakaupo na, Ma'am Lorraine. You know, we understand politics. Naiintindihan natin yan, ano. May laro sila. Kahit hindi tayo politiko, and God,
kill me first before I ever become a politician. I'll never be. But merong yan linya na hindi mo lalampasan, no? Yeah. Huwag mo ipopolitika ang mga bagay-bagay na hindi dapat ipolitika at kasama Correct. dito ang flood control scam. Kapag ka Agree. ang bansa na natin, nakikita natin literally, no, nalulunod na ang Pilipinas sa tubig at sa basura. Itong si Bam Aquino, kasama siya sa cover up. Ang kailangan natin, no, kung bakit tayo nasaktan ng ganito, ang kailangan natin ay mga leaders na may prinsipyo at naiintindihan nila na may hangganan ang politiko. Pag may titigil na tayo, ano pa siya alok pa siya, nakikisama pa siya doon sa impeachment na travesty na yan. Sa madaling salita, si Bam Aquino ay tuta ni Marcos, no? Correct. Tuta ni Marcos na mandarambong na pinakamalaking magnanakaw at mastermind ng flood control na yan, despite what PGMN says, no, na it's just Martin Romualdez, no. So tinuturuan tayo ngayon, no, napakasakit ng nangyari sa atin. Napapanood ninyo yung mga ganap ngayon, yung flood. Nakikita natin yung response ni Marcos na hindi naman daw umabot hanggang tuhod na lang daw, 'di ba? Nakita natin yung the kind of leadership, no, that he gives the country, and ang nagbibigay ng takip, ito si Bam Aquino sa isang magnanakaw. Bakit? Dahil ba sa prinsipyo niya yon? Walang prinsipyo yung ganyan, mga taong ganyan. Alam mo, talagang paulit-ulit umiulot sa akin yung mga sinasabi ni PRRD. Walang kwenta ang isang taong walang prinsipyo. Yan si Bam Aquino, walang kwenta. Yan si Kiko Aquino, Kiko Pangilinan, walang kwenta. Yan si Risa Ontiveros, walang kwenta. Yung mga yan, mga walang prinsipyo, yung mga yan, para talo pa nila ang puta. No, kasi ang puta, meron malinaw, no, may bayad, malinaw, no, hindi siya nagpe-pretend, hindi siya nagpapanggap na moral siya, no, maliwanag na may exchange of services, no. Pero ito nagpapanggap pa, nagkukunwari pa. Pero kung gusto nating umandar ang bansa natin, kailangan sabihin natin ang katotohanan tungkol sa mga traidor na ganito, at kailangan, katulad ng sinabi ni Virus, mawala na lahat ng impluwensya nila sa Pilipinas. So dito tayo magkaisa at i-call out natin ang mga ganyang mga puta na mga politiko. No, hindi tayo papayag dyan. So yeah, I agree. They deserve to be referred bilang political prostitute sa modernong panahon. Tama yan. Yeah. Kasi ang kanilang negosyo, politika, ang kanilang binibenta, hindi lamang kaluluwa at sarili nila, kundi kaluluwa ng buong bansa. Kaluluwa ng sambayan ng Pilipino. Eric, alam mo, this how many years now of Marcos was so shocking, no? For a lot of us, parang yung nakakanpanlumo yung grabe mga confidential funds nila, no, in the billions. Yung sinabi mo yung kay Marcos, 10 kay Marcos, billion. 10 billion ang hinihingi for next year. At saka wala nang kahihiyan sa Pilipino, no? So napakawalang kwentang bansa naman natin kung hindi tayo mag-resist at hindi tayo mag-pushback at sabihin sa kanila, hoy, hindi kami papayag dyan. Oo, may poder kayo. Oo, ganyan. Pero sa amin ang gagaling yung kapangyarihan na yan. Yan ang understanding natin tungkol sa political power, at dapat ganon. Eleksyonan natin yung mga yan. Hindi tayo dapat papayag. Tama. Kaya ang challenge ng taong bayan ngayon kay Bam Aquino, sige nga, ipanawagan mo on the floor na bubuksan muli ng tapat, matuwid at matino ang Blue Ribbon Committee investigation. Ipatawag ninyo ang 14 former soldiers na natitira pa. Ipatawag ninyo muli ang mga diskaya. Ipatestimonya si Saldico, sponsor a resolution for that. Correct. Tingnan natin kung saan ka pupulutin. Tingnan natin kung hindi ka sasakalin. Kasi diba Eric, no? Ang ganda nung sinabi ni Eric, Eric, I'm sorry I'm interrupting you. Okay lang, ma'am. It's okay. Yun ang challenge namin dito kay Bam Aquino. Bam, you call for that investigation. Tingnan natin, yung Blue Ribbon, kasi the burning issue of the day is that fucking flood control scam. That's the burning issue. It really burns a hole in the souls of the Filipino people. Hindi namin ito pababayaan. Kahit na i-distract nyo pa kami dyan na may impeachment, may whatever, may huli kayo ng huli kung kani-kanino. Kasi hindi nyo matatakasan eh.
This is a country full of natural disasters, and that Correct. typhoon is an act of God. Makikita natin yan talaga. Hindi ninyo ito matatakasan. So, Correct. yan ang challenge. Magandang challenge talaga yan. Buksan mo nga, Bam. Sige nga, tigilan mo na nga yung kadena fucking act na yan. Hindi, call for that investigation. Kaso hindi niya gagawin yan, Hindi. mga kababayan, kasi Marcos senator siya, nasa bulsa siya Yeah. ni Bongbong Marcos. Tuta ni Marcos ang pamangkin ni Ninoy Aquino na pinsan ni Noynoy Aquino ng mga Aquino at saka pamangkin ni Cory Aquino, no, na mga na nagbigay ng nagbuwis ng buhay nila na linabanan ang alam mo, ang Marcos dictatorship. Alam ninyo, dinosaur ako, naabutan ko lahat yan. Naabutan ko yun si Cory Aquino, naabutan ko lahat yan. Kasama ako dyan, dilabanan ko din yan. At kasama talaga yung mga, whatever you think of the Aquinos, no? You don't need to be yellow to give credit where credit is due. Nilabanan talaga nila yan. Kasama nilang lumaban ay si Pepe Jokno. Yeah. No? Na Sina ang anak niya ay Tatani Tanyada. yes, si Lorenzo Tanyada. Na ngayon, ang kanilang mga Joker anak, Arroyo. yes, mga progeny nila ay mga kainsuka, no? Oh, So, grabe. yeah. Si Tom Jokno is also the same. Pareho po sila ni Bam Aquino. Nakakagalit po yan, mga kababayan, kasi they pretend to be immaculate, malinis, alternatibong politika, at sila ang alternatibong leader. Hindi. Sila po ay bulok pa sa kabulukan ng mga, kung may bulok na kamatis na nilagyan mo lang ng kolorete, yan po si Bam Aquino, na bulok na kamatis na naging politiko na nilagyan ng kolorete. Hanep. Minikapan lang. Pero ang buod at ang kanyang ubod ng kanyang puso at utak ay ambisyon personal, hindi para sa taong bayan. And good point yung binanggit mo rin, Ma'am Lorena. Sige nga, huwag puro salita. Anong kadena-kadenang gimmick mo? Simulan mo sa konkreto at realidad na kalagayan. Ibinaon ni Marcos at nila Romualdez, nila Boying Rimulya, nila Ping Lacson na mga kasama mo, nila Tito Soto ng Tulfo Brothers, at nila Hontiveros, ang Senate Blue Ribbon Committee investigation, ipinakulong ang isa sa mga masugid na nag-imbestiga nito ng flood control na si Senator Marcoleta. You were quiet, you were silent about it. Nakita mo kung paano tinarantado ang Senado para lamang masunod ang kapritsyo ni Lisa Araneta, ni Bongbong Marcos, ni Martin Romualdez, na sila ay hindi mahubaran ng kanilang kriminal na pananagutan sa buong bansa. Nga, mag-sponsor ka ng resolusyon at siseryosohin ka namin ni Ma'am Lorraine. Ilalagay mo dyan 1, 2, 3, 4, 5. Number 1, resume, open, and public disclosure, regardless kung may impeachment trial, let's find schedule for the resumption of Senate Blue Ribbon Committee investigation. Number 2, ipatawag ang hindi mga natapos na testimonya, Diskaya couple, patistimonian sila. And then, defend yung presence ni Saldico at ng kanyang mga tauhan. Let them speak before the forum of the Senate Blue Ribbon Committee, and then sponsor a resolution requesting the Senate to file a manifestation before Sandigan Bayan to let Senator Marcoleta and Senator Jingo Estrada participate. Ayan, talagang ipakita. And then make it appear not only as a Senate Blue Ribbon Committee, but to convert it to become the Senate Committee of the Whole, to give priority, sabi ni Ma'am Lorraine, na nanulunod sa baha at basura ngayon, imbestigahan nyo. If you want to clearly state na gusto nyong mapapanagot ang mga sangkot sa pandarambong na nagresulta sa iskandalo ng pangungurakot sa flood control, then do it. Without that, shut up, Bam Aquino, kulukoy. Tarantado ka. Yun ang talagang tama, Bam, shut up. And then, you know, you should stop participating in that travesty that you call an impeachment, no? Kasi that impeachment is such an embarrassment, no? Talagang nothing is proven. And then you're spending this much, and then it's such sloppy legal work, and there's nothing that's being proven, and it's obviously, and yet you are, and you're talking about accountability, how important it is for you, and it is so obvious, no?
let's say how much is that they're saying about the vice president, 650 million, and yet Mm. that's been accounted for, and yet you are very silent about the 10 point something billion of Bongbong Marcos na confidential fund and the confidential funds of other government, the heads of Correct. agencies. No, you're very quiet about it. Bakit? 'Di ba, Bam? So, in other words, you're a phony. Bam, you're as talagang cosplayer ka lang talaga. You're just naka-costume ka lang talaga, Bam. You're empty. You're overly ambitious, no? It's just everything that damns this country. People like you have damned this country, no? You're And I really think, ma'am, you're really very fit to be called a Marcos senator. That's what correct, you I are. agree. And ma'am, I think this is why the brutally frank Rodrigo Duterte was really embraced by the people when he called idiretso natin yan sa Inodoro. Mga manloloko ang mga yan. Yeah. Naalala mo ma'am, nagpatakbo sila, 8 lang ang kanilang senatorial lineup. Yeah. And I think Bam Aquino was among them, mga kababayan. Diretso 8-0 ang grupo nila at yan ay pagpapakita na pinapaniwalaan at totoong nasa realidad ang panawagan ni Pangulong Duterte na dapat tapos na ang panahon ng mga manluloko na politiko na kagaya nila Bam Aquino. But who revived them? Marcos Jr. At ano pong kampanya nila noong 2022 elections? Itong si Bam Aquino. Marcos magnanakaw, anak ng diktador, sinungaling. No, labanan. Lahat, pati mga media na yan. Lahat sila. SMNI lang po ang tumaya kay Marcos. Dahil kasama niya doon si Inday Sara at ang agenda ng Duterte Good Governance, sinakyan niya. Kaya siya binigyan ng pagkakataon. Ikaw ganun din eh. Sinakyan mo rin ang nang mag-re-election ka, sinakyan mo ba Aquino, huwag mong kalimutan ang free education na ang nagpatupad at naging tertiary, Sobra. nagbigay ng buhay, Sobra. nagbigay ng totoong sustansya, the substance and the real life of implementing a real tertiary education or college education for the poor young Filipino students and youth. Si Pangulong Duterte, sinakyan mo yun. Sinakyan mo ang popularidad ng kabataan para sa pagmamahal na hindi na sila maghihirap pa ng todo-todo ang kanilang pamilya para maka-access ng college education na binigyang buhay at laman ni Rodrigo Duterte. But look what you're doing right now. Yung tinawag mong diktador at tinawag mong magnanakaw, anak ng diktador at ang pamilya ng mga magnanakaw, ikaw ngayon ay nakaluhod sa kanila. Nakatali sa ilong at lieg, and yet you tell the people na gusto mong paimbestigahan ang sinasabi mong pinanggagalingan ng pangungurakot sa flood control na ito, and yet you're silent about the mastermind and the real architects and orchestrators who are none other than Marcos and Martin Romualdez. Kaya tawag sa ni Ma'am Lorraine, cosplayer. Nag-costume ka lang na Bam Aquino ka, pamangkin ka ni Ninoy, pamangkin ka ni Cory, at ikaw ay nagpormang Ninoy, subalit ang puso mo ay isang political prostitute na walang pinagkaiba sa mga kabalahibo mo like Kiko Pangilinan. Anong sabi ni Kiko Pangilinan? Pareho kayo eh. Magkabarkada yan eh. Anong sabi niya? Kapag nailibing na po itong diktador na ito, ay paiyak-iyak pa siya. Huhukayin natin ang kanyang bangkay. Ano ngayon? Anong hukay ang sinasabi niya? Wala. Wala mga kababayan itong sinasabi niyang hukay. Ay hukay pala para siya ay makabalik. Kasama si Sharon Cuneta at si Bam Aquino na lumuhod at humalik sa talampakan ni Marcos Jr. Nakakahiya, nakakasuklam kayo. At saka, bakit natin kina-call out ito? Kasi nalugmok ang bansa natin. Correct. Binasak ni Bongbong Marcos at napakalinaw ni Bongbong Marcos kung sino siya at yung mga krimen na ginawa niya sa Pilipino. Pagkatapos kailangan natin i-call out itong mga nagtakip sa kanila at pinatagal pa. Pinatagal pa ang walang yan, 'di ba? Yung paghihirap natin. Kasama diyan ang CPP, NPA, NDF. So, yes, at saka yung mga prente nila, Anak Bayan, LFS, Gabriela, Kabataan Party List na ngayon naman nire-recruit nila yung mga kabataan natin. No? So, pero Eric, no, parang sa akin, no,
Yung Mm. mga tao na katulad ni Bam Aquino, karumal-dumal sa akin yan. Talagang, Karumal-dumal. at talagang nakakasuka. Nakakasuka Mm. talaga. No, so we need to call them out kasi Yeah. ang pagpapanggap niya, no, ano ba siya? Hindi siya for re-election, ano? For re-election Kuwan pa, ma'am, is 2031 pa siya. yeah, pero meron siyang ambitions ngayon eh. And I Oo. think that yung calculations niya, the only chance for him is now while Marcos is there. Yan yung Yeah. reckoning ng mga ito. Marami sa kanila, no, na Kasi nag-expect siya, nag-aambisyon. ma'am, na operan siya ng vice presidential position. Yun ang nakuha nating latest, no? Parang kinoconsider siya, according sa kanyang projection, na dark horse, at least sa vice presidential. Kasi pag i-survey, ma'am, mas mataas pa siya kay Hontiveros eh. Si Hontiveros kasi bulok na bulok eh. Si Pero Bam gusto Aquino, natin bulok yun, na Eric. bubulok pa lang. Gusto natin yun. Gusto natin yun, di ba? Please, tumakbo ka, Bam, para makita mo yung ma-experience mo yung sampal ng taong bayan sa cosplay Tama. ng mukha mo. Di ba? Ma'am, speaking about cosplay, Ha? itong mga kabarkada din ito ni Bam Aquino, bumabarkada siya dito. Maliban sa mga hilaw na komunista, ang Akbayan hilaw na komunista, pero nagkukunwaring komunista din, pero ayaw magpakilala. Pero sabotahero ang kanilang ginagawa sa gobyerno. Wala silang NPA, kaya hilaw na komunista. Grupo ni Hontiveros yan, ni Boy Ngiwe at ni Lachel Jokno. Ang binabarkada din ni Bam Aquino, ito talaga mga teroristang komunista na nagkukunwari, na sila yung mga party list at mga urban organizations. Number 1, Alliance of Communist Teachers, ACT, party list. Gabriela NPA Lover party list, at saka yung Kabataan NPA Recruiter party list. Bumabarkada dyan si Bam Aquino. At binanggit kanina ni Ma'am Lorraine, puntahan natin ito. Nakapareho po ni Bam Aquino, ang agenda ng CPP, NPA, NDF ay isabotahe ang ating demokrasya, mag-infiltrate sa gobyerno, magkunwari na sila ay bahagi sa gobyerno, pero ang layunin nila ay parang anay na umuok-ok sa gobyerno. At ngayon, nabigyan niya ng muli na pagbuelo at proteksyon dahil niyakap sila ni Marcos at ni Romualdez at ginamit sila na demolition team para wasakin ang Duterte political camp, lalong-lalo na po si former President Duterte at si Vice President Sara Duterte. Ma'am, itong CPP, NPA, NDF na papel na pag-away-awayin ang mga political blocks, Yeah. very classic ito sa tinatawag natin, ma'am, na divide and rule. You divide your enemy and rule over the weak enemy so that you become an ally to the enemy that is in power. Yan ang ginawa ng CPP, NPA, NDF. Kaya nila nalusutan ang total na pagkabagsak nila nang mawala si Pangulong Duterte, nakapag-recover sila na mag-survive. Lalo na po sa kanilang party list at sa kanilang mga organisasyon sa urban areas. At ngayon, ma'am, lumalaganap ang panawagan nila na mag-peace talks tayo. At nakuha natin ng impormasyon, sponsor pala ng peace talks. Terrorist talks ang sabi namin ni Ma'am Lorena, itong sila Bam Aquino, nagtutulak pala sila. Sila nila Kiko Pangilinan. At ng grupo nila, pati si Dilima, na itulak ang panloloko sa sinasabing peace talks na ito ng CPP, NPA, NDF at nila Marcos. Go ahead, ma'am. Babasahin ko yung news link, pagkatapos you interpret to us what it means and why they're saying this. Ito si Sige, Julian ma'am. Delimo, mukhang lalaki. Ano siya yung nasa left, di ba? Sino yung nasa kanan, Eric? Gobyerno ba Ang yan? sa left, si Juliet de Lima to eh. Sino yung sa kanan? Ang sa kanan niya ng OPA Pro ngayon, ma'am. Okay. So, sino yan? Ang sa militar. parang may podium microphone. Okay. Si Sarmiento. Okay, so I'm gonna read now, ha. NDFP, National Democratic Front, CPP yon, challenges the government of the Philippines to launch genuine peace talks. Wow! Diba? Just go. The NDFP challenged the Marcos regime on August 1 to prove through concrete measures the claim of the OPA Pro Secretary Mel Senen Sarmiento
that its government is open to peace negotiations. Oh my God! Oh my God! And the FP team negotiating team chairperson Juliet De Lima said, the GRP, the government of the Philippines, cannot simply talk about peace talks while it continues policies that undermine the conditions for a meaningful resumption of peace negotiations. Oh my God. And then if there is to be a mutual agenda as propounded by Secretary Sarmiento, then the government of the Philippines must do away with its declared agenda of seeking the capitulation and surrender of the revolutionary government ng mga NPA, yan na, mga terorista. Revolutionary government. Ni isang Yeah. barangay, sabi ni Pangulong Duterte, wala nga sila. Kahit isang barangay, hindi nyo nga kaya. Pinagsasabi nitong lokal-lokal to, sarap sampa din di ba? Genuine peace negotiations are premised on the recognition that armed conflict is rooted in deep social, economic, and political issues, she said. Quote, there can be no meaningful peace talks when one side prematurely demands the surrender of the other, De Lima said. Tama. She said, she said, sabi nitong lokal-lokan to, itong lokal-lokan to, itong teroristang ito na asawa ng teroristang si Joma Sison, that the government of the Philippines should not consider negotiations as an instrument for the demobilization and disarming of the NPAs instead of a process to solve the roots of the civil war. Without this, she added, the government's declaration of openness will remain empty and unconvincing. For the reopening of the talks to be meaningful, the government must release the imprisoned peace consultants, mga top terrorists, yan sila Bikladlad, and hundreds of political prisoners, mga terorista. In addition, the government should recognize the past agreements signed over more than 3 decades, yung mga pinagluloko nila, and then quote, if past agreements are not recognized, agreements he will sign will carry no significance in the future, reducing peace negotiations to a spectacle for political grandstanding, sabi ng lokal-lokang De Lima. The NDF-FP also questioned the GRP's sincerity because of the contradictory statements of its officials. While Sarmiento expressed openness, Defense Secretary Gibo and other militarist officials strongly opposed peace talks to resolve the roots of the armed conflict. Hey, good luck! Very good, Gibo! Very good. Good luck. Very good job. Likewise, while the NDFP took Sarmiento's words as the official position of the Marcos government, its policies remain in place, such as the treating of the CPP of the NPA and the FP itself as terrorist organizations, persistently branding one side as terrorist, quote ito and subjected alleged members and supporters to surveillance, harassment, and prosecution only poisons the atmosphere for the dialogue. Sabi ng putang inang lokal-lokang De Lima, the Filipino deserve a just and lasting peace. Wow, sabi ng asawa ng teroristang na pinapatagal yung pagpapatay ng mga Pilipino sa kapwa Pilipino. Putang ina mo, Juliet De Lima. Correct. Okay? Founded on agreements that addresses the problems of widespread joblessness that they cause, landlessness that they cause, and poverty that the CPP causes, De Lima said. Such a peace will not emerge from demands for surrender, the continued incarceration of hundreds of political prisoners, or the militarist thinking of war-hungry hungry hawks inside the GRP. Wow! We have heard this so many times. Sa madaling salita, this is one fucking bullshit of the CPP, NPA, NDF. Maliwanag na panloloko na matagal na nilang ginagamit na hindi ko alam kung bakit pinapatulan pa, 'di ba? Na meron pang peace talks, 'di ba? Eric, please explain to us the method behind the madness of the CPP, NPA, NDF as very clearly laid out to us by this crazy, insane woman, Juliet De Lima. She's a woman, kahit na mukhang lalaki yan. Okay. Tama po. Si Juliet De Lima po, asawa yan ni Jose Maria Sison. Sila po ang dahilan kung bakit nawasak ang ating bayan for more than 50 years, no?
dugo at buhay po ang inutang nila sa kababayan natin, mga sundalo, pulis, sibilyan, kabataan, at pati na po ang mga mamamayang Pilipino na sinasabi niyang pinaglilingkuran nila. Ay ilang libo ang pinatay ng mga katutubo, ng mga leader ng katutubong pamayanan sa Mindanao, sa Mindoro. Marami po ma'am, thousands of katutubo na mga pamayanan ang pinagpapatay ng NPA. And yet, sasabihin ni Juliet de Lima, kaya tamang term ni Ma'am Lorin, baliw. Sasabihin mo na nagre-represent kayo ng boses at buhay ng mga mamamayang Pilipino, ng mga katutubo, ng mga magsasaka at magbubukid, ng mga manggagawa. Yan ay mga pang-propaganda line, Ma'am Lorraine. Walang ibang dahilan yan, kundi para lamang manghikayat, mangudyok na sila ay para sa taong bayan, pero sila ang numero unong pumapatay sa atin. Number one, kung makita mo, mapapansin mo, exactly what we discussed during the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Yeah. Kung bakit localized peace negotiations, hindi dapat dinidiktahan ng CPP, NPA, NDF. I-explain mo kung ano yung localized peace talks. Anong ibig sabihin nun? Kasi mahalaga yun. Para maintindihan nila, pag sinabi namin localized peace talks, yun yung totoong peace talks. Kaya Correct. please explain. Ang purpose niya ng localized peace talks, direkta pong kakausapin sa mga barangay at sa mga komunidad o sa probinsya at sa mga munisipyo ang totoong gustong sumama sa kapayapaan at kikilalanin ang pangangailangan ng pakikipagkaisa para mabuo ang ating bayan, mga leaders nila sa lokal. Ayaw nila ng CPP, NPA, NDF dapat sa abroad para kontrolado nila ang daloy ng diskarte. Kasi sa localized peace talks, involved po ang mga taong bayan. Involved ang mamamayan. And kaya nila nire-reject, hindi totoo na walang program si Pangulong Duterte for peace talks. Mayroon. Localized peace negotiations. Hindi ang tarantadong peace terrorist talks nila na ginagawa sa abroad for the last 35 years. Hindi totoo yan. Yan po ay isang diskarte para matrap ang Pilipinas. Kung mapapansin mo, Ma'am Lorraine, nandun yung tatlong elemento na very sharply sinang-ayunan ni Pangulong Duterte. Oo nga, tama. Hindi tayo pwede pumayag na number one. There is only one government and one authority sa Republika ng Pilipinas. Kahit man tarantado at bulok ang gobyerno ni Marcos. Well, Marcos and Romualdez are not the government. Yeah. They are only part of the government. Nagkataon lang na silang nandyan. Pero ang sinasabi namin sa nila Ma'am Lorraine, hindi ka pwede makipag-usap sa Republika ng Pilipinas na hindi mo kikilalanin ang gobyerno na umiiral sa Pilipinas, a government that represents the people and the authority founded by the Constitution. Ayaw ng CPP, NPA, NDF yan. So nakita mo ma'am, sinasabi ni Juliet de Lima, paano kami makipag-usap sa inyo kung gusto nyong buwagin ng NPA? Tarantado. Gago. No, gago talaga itong si De Lima. Juliet de Lima season. Bakit gago? Paano ka makipag-usap ng kapayapaan na may NPA ka pala? Ayaw niya. Sabi niya, bakit kami... di ba? Na ang layunin daw ay demobilize ang NPA. Nakita mo ma'am, nandun. Nandyan sa kanyang sinulat, demobilization of NPA. Yeah. Therefore, what's the point of talking to this baliw na mga tao, crazy na mga tao na naiwan pa ni Joma Season, na ang kanilang layunin ay manatili ang NPA, mananatili ang pang-ambush, mananatili ang panununog, pangungutong, pagre-recruit ng kabataan. At iyan po ay pinagtanggol ni Antonio Tinio, ni Franz Castro, ni Sara Ilago, ni Raul Manuel, at ngayon pati itong si Reneco, pinagtatanggol nilang linya ni Juliet de Lima. Bakit, Eric? Hindi magagalit sila, Ma'am Lorraine, sa amin? Bakit nila pinagtatanggol yan, itong mga operatiba na ito? Kasi sila mismo ay sila mismo ay urban operative officers of the CPP, NPA, NDF, hiding behind their party list in urban organizations. Kaya hindi mali na ina-identify namin sila. Hindi namin sila nire-red tag ng mali. Talagang sila ay red na red. Sapagkat sila ay CPP, NPA, NDF. Ngayon si Bam Aquino, si Risa Ontiveros, pati po sila Laila de Lima at pati sila Jokno at sila Pangilinan sumakay dito. They're endorsing and supporting this. Why? Because ang nakaupo ngayon na OPA Pro Secretary nila ay si Sarmiento. Naging boyfriend yan ni Chris Aquino. Dilaw na dilaw yan. Siya yan ma'am, na pabisita-bisita kay Chris Aquino.
nang muntik nang mamatay si Chris Aquino sa ospital. Yan si Sarmiento. So, it's fair to say na They wala went a long line. Oo, Yeah. magkasama na yan sila. So nagkataon na inilagay ni Marcos. Si Lisa actually nag-recommend yan, ma'am. At sila Marojas. Tao nila yan eh. Tao ni Marojas yan. Si Sarmiento. Tao ng Dilaw. So si Bam Aquino, hindi lamang berde ang kanyang mga style sa politika. Kung tawagin, di ba, ma'am, berde ang dugo. Si Bam Aquino ay dilaw na bulok. Kaya kilala nila si Mel Sarmiento, ang nakaupo sa OPA-Pro. At ngayon, nilalaro nila si Marcos. Si Marcos, ma'am, wala namang alam mabuti na lang at nagkakaisa kami ni Ma'am Lorraine kay Gibo Teodoro sa AFP at sa PNP. Pagdating dito sa Pistox. Yeah, oo. I mean, Oo. good job to Good job Senator Gibo Teodoro na he's standing his ground, di ba? Correct. Very Correct, good. ma'am. So, yun ang unang punto namin ni Ma'am Lorraine. Hindi kami anti-peace. We are for real peace. But it should be coming from the real peace where the people are involved. Kaya localized peace talks. May framework na kami niyan. Nandyan na po ang blueprint niyan sa NTF-ELCAC. Sana makita yan ni General Pamunag. At magsalita siya. Makita sana yan ni General Navarrete, ang bagong AP Chief of Staff. Samahan niya si Defense Secretary Gibo Teodoro to tell Marcos and to tell before the faces of these prostitute politicians, kasama itong bata-bata nila na si Sarmiento, don't take us for the ride. 50 years na ang mga tarantadong ito, ayaw pa rin nila bitawan ang kanilang acts of terrorism. Gusto pa rin nilang may NPA. At ang kanilang justification, ang NPA tagapagtanggol na magsasaka, magbubukid, manggagawa. Kaya tama lang na tinawag mong baliw. Baliw itong si Juliet de Lima kasi silang pumapatay ng sundalo, pulis, magsasaka, magbubukid, kabataan at sibilyan. For the last 50 years, mahigit 50,000 na ang namatay. Mahigit 20,000 dyan sundalo at pulis. Mahigit 20,000 din ang mga sibilyan na nadadamay na nila. Mga kababayan, huwag na tayong magpaloko dito. Si Bam Aquino na binanata namin ni Ma'am Lorraine sa kanyang pagiging political prostitute, kain suka at senador na asong ulol ni Marcos ngayon sa pagtatabon sa flood control ay kasama po dito sa pag-i-endorse nitong bulok na peace talks para pasakayin ang taong bayan. At ang last point dyan, ma'am, hindi po kapayapaan ang layunin ng CPP, NPA, NDF. Ang kanilang layunin ay kapangyarihan. Nais nilang gamitin ang peace talks kunwari ay para makabalik, makarecover, makapag-recruit at nang sa ganun mapahina po ang security function ng gobyerno laban sa kanila. Kaya nakita mo ma'am ang kanilang panawagan? Maniniwala lang daw sila na may peace talks kapag iparelease ang more than hundreds of political prisoners. Ang sabi namin, to hell with you. Pinaghirapan yan ng mga sundalo at pulis at ng taong bayan na may pakulong sila, mahuli sila dahil mga teroristang leader ipapalabas lang natin para lamang pagbigyan ng kapritsyo nila. Exactly what they are doing for the last 50 years, subalit hindi sila nakalusot kay Pangulong Rodrigo Duterte. Yung localized peace, hindi na kailangan ng terrorist talks na yan, yung huwad na peace talks na yan, hindi na kailangan kasi meron na, ongoing na siya. Ongoing. Yung localized peace talks and highly successful. Ano yung itsura niya? So, yung mga barangay, no, yung mga kababayan natin na dekada, nakakaawa na talagang lugmok sa kahirapan, ang buhay nila impyerno dahil nandyan ang CPP sa kanilang mga barangay, no? Talagang hindi na ordinaryo na sa kanila yung barilan, may namamatay, mga kamag-anak nila, mga NPA, no? So can you imagine that kind of life? Tapos doon nung dumating ang CPRRD at ang NTF-ELCAC, ito yung localized peace talks na sinabi ni PRRD, gusto niyo itong matapos, magsilbi tayo. Dapat maramdaman ng mga kababayan natin ang gobyerno, ang serbisyo ng gobyerno. So, nag-build ng mga eskwela, ng farm-to-market roads, ng livelihood programs, ang NTF-ELCAC under PRRD. At yun ang totoong peace talks kasi dahil naramdaman ng mga kababayan natin ang alaga, ang kalinga ng gobyerno, abay nag-surrender sila, binaba nila yung kanilang mga armas at bumalik sa gobyerno kasi naramdaman na nila, so tama si PRRD. Gusto nila itong matigil, that's the elegant solution, serve our people. Diba? So, as a result of that,
for the first time nakaranas ang ating mga kababayan. Sila kasi nung sa barangay level, sila na mismo ang nagpalayas sa mga CPP. Sa NPA. Kayo, ayaw namin kayo. Sila na talaga yung tumalikod. Ito yung nangyari sa elections na lampas 3 million votes na wala sa kanila. Correct. Nangalahati sila sa Kongreso dahil nga talagang tinalikuran na sila ng mga kababayan natin na nasa Agree. result. Totoong kapayapaan yung nangyari sa ating mga kababayan at hanggang ngayon, no, totoo Ma'am, pa bigyan din. natin yan ng ano, ma'am. Yeah. Bigyan natin yan ng laman doon sa Davao Yeah. kung bakit nagalit na galit sila kay Inday Sara. When she was Yeah. the mayor, at Yeah. si Pangulong Duterte pang presidente, sinulong po ang regional peace talks sa area na yan. Hindi po pag-uusap na may table, may panel. Hindi. Nag-uusap direkta sa mga commander. Nag-uusap direkta sa mga front guerrilla secretary. Ayun ang binabanggit namin ni Ma'am Lorraine. At kinakausap sila, bitawan nyo armas nyo, papasok ang gobyerno, samahan nyo ang taong bayan, ibangon natin ang nalugmok na lipunan na gusto nyong tulungan. Pero Yeah. hindi nyo pwedeng bitbitin ang armas nyo. Ano pong resulta? When I was the consultant sa Eastern Mindanao Command, ma'am, ISMINCOM, in January 2018, nakikita ko po sa intelligence data mismo, ma'am, report mismo ng AFP. There were already 41 platoons of NPA. In January 2018, wala pang NTF-ELCAC. Sa Davao region alone, mayroon po silang 16 guerrilla fronts dyan, mga kababayan. At sa loob dyan, mayroon silang more than 5,000 NPA full-time fighters. At mayroon po silang mga more than 4,000 rifles. 41 platoons. Nang ipinatupad po ang localized peace talks through NTF-ELCAC, pumasok ang gobyerno, yung Buangin District, yung paligid po ng Davao City, na pinupugaran, tiniterrorize nila Parago, ng Pulang Bagani Batalyon nila, lahat ng ito na dismantle. In so short a time, ma'am, hindi ko ubos akalain, na in year 2021, naubos po ang NPA dyan sa area na ito, numbering to more than 5,000. And more than 5,000 din po ang mga miyembro ng UGMU, Underground Mass Organization. Kaya sila galit na galit kay Sara Duterte. Yeah. Kaya galit na galit sila kay Rodrigo Duterte, itong CPP, NPA, NDF, at mga urban operators nila. Sapagkat ginamit din po yan sa iba pang bahagi ng Pilipinas. Ang localized peace talks with Barangay Development Initiative and NTF-ELCAC core of whole of government function, nadurog sila in only 3 years of implementing or 4 years sa ilalim ni Pangulong Duterte. Ma'am Noring. At yung doon mo makita talaga yung galing ng mga Duterte. Ah. Kasi walang kompromiso. At dito ninyo maiintindihan yung ginagawa ng CPP kay Inday ngayon na kakamtsaka nila si Bongbong Marcos, di ba? Yung kagandahan kasi dito, no, baka kasi, hindi kasi nila alam, Eric, no, kung ano yung buhay ng mga kababayan natin na nandyan ang CPP mismo sa barangay nila. Kahit yung mga paslit, yung mga batang yan, kasama sila. No, sila yung mga taga-signal, taga-bigay ng senyas na nandyan na yung mga sundalo. So, kasama sila, Tama. no? At ano ang kwento pa sa akin, no, pag parating na yung mga sundalo sa isang barangay, no, parating na sila, yung mga bata magpapanggap sila na matutulog sila para yung banig na sa ilalim yung mga baril ng mga NPA. Correct. Ganun ang buhay nila. That is true. Tapos At ginagamit pati yung mga bata maghakot ng supply. yan, Hakot ng papasok supply sa ng NPA. at saka papasok sa preso na may dalang ulam na andun yung mga kodigo-kodigo ng mga Yun. NPA. So, it was a country na talagang pinapatakbo ng mga terorista. So, itong si Tama. Judith De Lima na yan, terorista. Yan ang gusto niyang ibalik. Oo, yun ang gusto niyang ibalik at alam niyo ang buhay wala naman sila yung mga kababayan natin on the ground, no, yung mga nasa barangay. Wala naman silang pakialam sa communism kasi hindi nila Wala. alam yan, di ba? Wala. Gusto na nila mamuhay ng tahimik. Pero itong mga ito, yan sila Juliet De Lima na yan, na mga parasitiko to mga ito, no, nagpakataba na lang ng puwet yung mga hayop na yan sa dugo ng mga kababayan natin diyan sa Europa, mga walang yang yan. Correct. Sarap Kasi buhay. kapag kasi yung WAD na peace talks na yan,
Aba, para silang importante, tinan mo magsalita. Sila pa yung may lakas ng loob na magbigay ng mga demands. Sarap Mga sampalin, baliw. di ba? Sarap sampalin ng tsinelas. Hoy, Laila de Junior. Ano ba siya ni Laila de Lima? Auntie. Anting eh. May lakas pa sila ng loob, no? Pero nakita ninyo how they coach their words, how they use their words to make it seem as if they're legitimate. Ganun yung Yeah. panloloko nila na kahit yung government of Norway, naloko nila. Oo, So- ma'am, nakita mo yung term nila, civil war. Revolutionary Yeah, civil war. government. Oo, mahalaga yung mga ganong salita sa kanila, civil war, kasi it legitimizes yung, Yeah. nagiging legitimate yung panloloko nila, no, na kailangan natin ng peace talks. Pero yung panloloko nila, kailangan lang nila yung pera, yung funding, Yes. dami nun. Ang dami-daming pera nun. Tapos Millions yan, mama. Hundreds of Millions. millions. Oo. costing our country, taxpayers' money, pera natin Of yun. course. Tapos, yan pa. Naalala mo yung mga- binabanggit mo, mag-peace talk sila? Yung mga kagaya ni Nery Colmenares at ni Caloy Sarate pag pumupunta sa Europe para mag-attend ng peace talks, pero mga CPP, NPA, and then red carpet. Yeah. Five-star hotel. At Yeah. may per dime, may allowances pa. At sponsored pa sila ng gobyerno ng Pilipinas at the same time ng Royal Norwegian Government. Dito Wow. mo makikita, dito sa CPP, NPA, NDF na yan, sila Juliet de Lima, yung husay ng Pilipino sa pagka-scammer. Mga Scammer ito, talaga. mga ito, mga sindikato, na talagang hindi Tama. lang tayo ang niloko, buong mundo, nagkakalat yung mga hayop na yan sa UN, mga UN bodies, sila yung humaharap. Pero pag Yes. pinakinggan mo sila, para silang legitimate, no? Kung nakikita niyo yung pagmumukha ni Franz Castro, kung magsalita, malumanay. Si Tama. Conchitino, malumanay. Kasi parte yon ng panloloko nila. Tignan mo si Sara Panloloko. Nilago. Grabe man loko yan, pero top recruiter yan ng mga anak Yeah. natin, no? So, itong huwad na peace talks na ito, kapag ka natuloy yan, marami na namang sundalo ang mamamatay, marami na naman ang mga anak natin na marerecruit, maraming mamamatay na naman ang mga anak natin, kasi yan yung totoong intensyon ng peace talks na yan. Eric, maybe better if you're the one that explains kung ano yung totoong intent ng huwad na peace talks na ito. Dadagdagan ko na lang kasi tama naman yung mga sinabi ni Ma'am Lorraine. The purpose of the peace talks ever since, What nagsimula the peace yan ma'am, talks? 1986, ang unang Yeah. 87, nag-collapse ito after 4 months nung panahon na yon. Sapagkat nangyari nga yung sinasabi nilang Mendiola Massacre noong January of 1987, naalala mo pa ito Ma'am Lorraine, na may mga mahigit 20 ang namatay dyan sa Mendiola or 22. Pero it was designed by the CPP, NPA, NDF para palabasin na masama ang Cory government at inodyokan nila ang mga magsasaka na lumusob sa Malacanang. Sila talaga nagpamasaker nun. And it was planned, Ma'am Lorena, it was not incidental. It was planned na ipamasaker ang mga magsasaka. Sagutin mo yan, Juliet de Lima. Utos po yan ng Communist Party of the Philippines Central Committee na ipamasaker ang mga magsasaka dahil pinilit nilang lusubin ang Malacanang at pinilit nila magkaroon ng karahasan. Utos ng CPP, NPA, NDF. Bakit, ma'am? Dahil gusto nilang i-collapse ang peace talks dahil hindi sumusunod si Cory Aquino noon sa dikta nila na iparelease ang lahat ng political prisoners at dapat sila nagdidikta, ma'am, ito ang aming gusto, itong dapat gawin. So ang AFP nanindigan, hindi pwede yan. Hindi pwedeng sinasabi ninyo na ang NPA ang magpapatupad ng mga land reform na yan. Hindi pwede. So nagkagulo yan. Naulit ito noong 1992 sa panahon ni Pangulong Ramos, ni Fidel Ramos. Ang unang ginawa ni Ramos, pumayag siya na remove at ipatigil ang anti-subversion law. 1700, Republic Act 1700. Ma'am Lorraine, noong may Republic Act 1700, membership to CPP, NPA, NDF can already land you to life imprisonment. Kahit wala kang dalang armas. So natanggal po yung law na yan, yung anti-subversion law. Nagkaroon sila ng peace talks noong 1992. At ang nagdidikta nito, CPP, NPA, NDF. Make a question. Go ahead, ma'am. So you said, tinanggal yung anti-subversion na kung saan bawal maging miyembro ng CPP, di ba? Yes, mere membership is a crime.
Yeah, but even now it is. In the No, anti-terrorism not law. anymore. Anti-terrorism law. You have to provide predicate crime. Magkaiba. Dapat may armas, ma-approve yan o I see, I see, I nagpipinance. see. I Sa see. subversion law, pag may nag-testify lang na yang si Tonchi Tinio, si Teddy Casino, kasama namin yan sa CPP, NPA, NDF, pwede ka nang mapakulong noon. Okay, okay, okay. Continue. Inoperate nila yan, ma'am. Yeah. Inoperate nila yan. Okay. So, pag pumayag si Ramos, kasi gusto ni Ramos magkaroon ng coalition alliances, pumayag siya at ang kasunod ng pagpayag ni Ramos, yung tinatawag ni Dilima dyan, ma'am, na binanggit niya sa sulat niya. Ano po nakalagay dyan? Yan ang tinatawag na the Joint Hague Declaration. Ang Joint Hague Declaration ay yun ang gusto nilang balikan. Ang nakalagay sa Joint Hague Declaration, Ma'am Lorraine, centralized peace talks abroad gagawin. Hindi magdidikta ang gobyerno ng Pilipinas sa konstitusyon. Hindi dapat i-require na mawala ang NPA. At kailangan, kung mag-peace talks man, ay hindi kailangang tumigil ang NPA sa pagre-recruit at pag-operate. Nakalagay po yan sa Joint Hague Declaration nila. At kasama dyan ang JASIG, Joint Agreement for Safety and Immunity Guarantee, na ang kanilang mga napreso na mga leader i-release bago mag-peace talks. Hindi lahat yan pinayagan ng isang magaling na Rodrigo Duterte. There was only one president na nakita ng itong kalukuhang talks na to ay hindi talks, kundi sweetek scam. And it was Rodrigo Duterte, kaya nabuo ang NTF-ELCAC. The NTF-ELCAC was a counter-solution sa scam na peace talks. At iyan ang dahilan kung bakit galit na galit sila. Yan ang dahilan kung bakit nagkakilala kami ni Dr. Lorraine Maribadoy. Yan ang dahilan kung bakit nakabalik kami. Yan ang dahilan kung bakit may General Antonio Parlade. Yan ang dahilan ng NTF-ELCAC kung bakit naging malakas ang loob ng other civilian government authorities dahil naintindihan nila na pinasakay at niloko ang buong Pilipinas at buong gobyerno for the last 30 years sa peace talks na ito. Ngayon, ibabalik na naman nila. At ang sponsor, bata-bata nila Bam Aquino, bata-bata nila Dilima ni si Mel Sarmiento o Common. Kaya nga, Hindi kami papayag dyan. Yeah, kaya nga, ang husay ng CPP, alam nila kung ano yung politiko na Pilipino. Correct. Alam nila na may mga politiko na katulad ni Bam Aquino, ni Bongbong Marcos, na walang totoong pagmamahal sa bayan. And they were just biding their time. Nag-aantay lang sila ng isang tunay na pangulo, katulad ni PRRD, no? Ay bababa na sa pwesto. At mapapalitan yan ng isang politikong walang prinsipyo, walang pagmamahal sa bayan, at ang iniisip lang ay ang tumagal sa pwesto at kakaibiganin ang mga kalaban ng Estado. No? So, Correct. exactly what happened, Bongbong Marcos, Bam Aquino, 'di ba? Itong mga dilaw na ito, no? Dilaw politics is just so rotten, no? So yan yung dapat lampasan na natin at dapat tapusin na natin yan. Dapat talaga. So, yung minention ni Eric kasi, no, na dahil sa ELCAC nagkaroon ng Antonio Parlade, diyan kami nagkita, nagkaroon ng blah blah blah. Pero nagkaroon din ng Pilipino na mulat na sa panloloko ng CPP, NPA, NDF. At isa sa pinakamalaki na panloloko nila ay yung manghuwad na peace talks na yan. Hindi yan tungkol sa kapayapaan. Opposite tungkol sa pagpapatagal pa ng terorismo sa Pilipinas, no? So tama. At naalala mo, ma'am, umiikot tayo niyan sa mga military conferences, civilian conferences. Itinuturo natin, dinidiscuss natin ang ganitong mga topic. At kung mayroon kaming pasalamatan ni Ma'am Lorraine kung bakit naging matalino, hindi lamang ang gobyerno during the time of former President Duterte, kundi naging matalino ang taong bayan at namulat sila. Si Pastor Kibuloy. Oh, yeah. Binuo niya ang laban kasama ang bayan. Voluntarily pinahanap kami niya, si Ma'am Lorraine, o si General Parlade, wala nang iba pang usapan, 3 hours every day. You expose yung kabulukan ng CPP, NPA, NDF, and let us painstakingly educate our people to raise their awareness. Free of charge to the government. Iyon po ang pinakamatinding tumama.
sa CPP and PNP ang laban kasama ang bayan. And we're still paying the price for it. Si Pangulong Duterte napakulong, si Pastor napakulong, kinakasuhan kami ni Ma'am Lorraine, hinahabol kami. At hanggang ngayon, dinudurog nila ang Duterte legacy of leadership. Pati kay Sara Duterte. Now you understand why there was no singular political leader in the history of Philippine modern government political history, kagaya ni Rodrigo Duterte, na tumayo ng tama, framework-wise, conviction at determinasyon upang tapusin ang CPP and PND. Kaya alam niyo na. At ang SMNI lang, ang network na diretso kung magsalita tungkol sa CPP. Diretso. O yung paiba-iba, yung iba katulad ng Inquirer kasi infiltrated din ng mga CPP, paikot-ikot pa, 'di ba? So ito yung rason, malaking rason kung bakit si Pastor ay nasa preso ngayon at binabaoy ng mga kaibigan ng CPP katulad ni Saba, si Laila De Lima na at saka si Ontivirus, Ontiveros, si Percy Sendanya na mga akbayan, na mga hilaw na mga komunista na puro kasinungalingang na libelous pa yung kinasabi nila tungkol kay Pastor. Talagang winawasak nila ang reputasyon ng isang kalaban ng kalaban natin, no? Kasi hindi pa uso ang LCAC, andyan na si Pastor, nandyan na siya. Yes. Malaban na sa CPP ang KOJC harapan, no? Hindi sila natatakot. So kami din, no, you pay the price for that. Okay naman. Okay lang talaga. Tsaka walang tumitigil ngayon. Walang tumitigil. Sino pa ba? Ordinary citizen lang ako ngayon, no? Pero tumitigil ba tayo? Walang titigil dito. Kasi tatapusin natin yung sinimulan ni PRRD. Dapat na nating tapusin ito kasi hindi lilipad ang Pilipinas habang nandyan yung mga manloloko na yan, mga teroristang yan, na ang mga anak natin ang sinisira at ang Pilipinas ay winawasak. Kasi mga baliw Mga baliw, akala nila sila yung magiging, sila yung mamumuno sa Pilipinas. Ba yung mga baliw na yan, di ba? Diyos me. Kahit nga isang waiting shed, wala kayong sa Diyos me. Pero ma'am, take note sa binanggit ni Ma'am Lorraine. Billion-billion ang pera na ninakaw ng CPP and PNP through the party list. For the last 22 years na nandyan sila sa Kongreso. Not a single life na mga magsasaka, na manggagawa, na magbubukid ng katutubo ang pinabuti nila. Alam mo, ang bumuti ang buhay, yung mga tao nila, yung mga leaders nila, Ma'am Lorraine. Napakalaking bagay sa kanila na meron silang mga miyembro sa Kongreso. No, kasi political power 'yan no. Tsaka may maraming poder, maraming silang resources, pera, kapangyarihan, no. Kapangyarihan. So, yung LTF-LCAC hanggang dito lang 'yung nagagawa namin noon ng panahon ni PRRD. Pero kayo ang nagpabagsak sa kanila sa Kongreso. Talagang tinanggal ninyo 'yan. So sa susunod na elections dapat wala na yung wala na dapat kabataan, Gabriela and teachers. Marami pa, Eric. Eric, parang nakikita ko kasi na meron ding mga hilaw-hilaw na katulad nila no? So, yung sila Eli San Fernando. Ako po, Mario Joseph. Ayan, mga hilaw na komunista din. Mga dilaw na hilaw. Hilaw na dilaw pa. At the same time, posturang aktivista. Robert Reyes style yan pero mga magnanakaw. Si Eli San Fernando ay isang magnanakaw. No, sumama siya doon sa impeachment kay Sara Duterte. Yes, mga magnanakaw yan. At tahimik siya sa flood control. Correct, exactly. At tahimik siya sa MOOE. Para ding si Bam Aquino, no, mahilig mag-sermon tungkol sa ano yung sa MMOE, Eric? What were you saying? Yung certification by liquidation by certification. From 1 million to 3 million per month. Sabi ni Leandro Libeste. People like Eli San Fernando, dangerous. You know why? Dangerous. Bata pa lang corrupt na. Corrupt na. Tsaka, tingnan nyo magsalita, no? Politikong pinintrapong-trapo, nakakadiri panoorin. Kasi sinungaling. Tawa pa ng tawa sa kanya. Huwag na tayong kumuha ng walang prinsipyo, walang paninindigan. Alam mo, ang politiko, mga baboy yung mga yan. Mga kadiri yung mga yan. Kadiri, mga sinungaling. But there's a spectrum.
there's a spectrum, no? On the other hand, there's Bongbong Marcos, Martin Romualdez, yung pinang nakakadiri talaga. Talagang, Diyos ko, nakakamilabot. Tapos ito yung nasa gitna, ayan na siguro yung sila, banda dito sila Eli Fernandez, medyo ganyan-ganyan pa, no? At dito sa kamaganda, si Rodrigo Duterte.